bumisita ka pala kay nanay noong nakaraan? Tanong ko. Narinig ko kasi na binisita mo raw siya. Maraming salamat po. Tumaginting sa pinggan ng kutsara nang mabitiwan ito ni Tita Talina. Palihim akong ngumiti at pinagpatuloy ng pagkain. Emilyon, I thought you were out of town. Kalmado ngunit ramdam na ramdam mo ang galit sa boses niya. Calm down, Mommy. Si Amira, sabay baling sa akin. Ashley's making stories. Daddy will not do that to his mistress. Bahala kayo riyan. Tinapos ko na lang ang kinakain ko at tinayaan na sila sa kanilang pagtatalo. Nay! Agad kong binitawan ang dala ko at niyakap si nanay. Anak! Nang humiwalay ako sa yakap ay agad kong sinilip ang buong katawan niya. Nay, maayos lang ba ang pakiramdam mo? Tanong ko sabay pasada ng tingin sa kanya. Natatawang tumango si nanay. Maayos naman ang pakiramdam ko, anak. Ikaw, maayos ba ang pagtrato nila sa'yo? Natigilan ako sa kanyang tanong. Ayokong mag-alala si nanay sa akin, kaya magsisinungaling na lang ako. Nay, maayos naman po. Pagsisinungaling ko at ngumiti sa kanya para maniwala siya. Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang kinurot ang tagiliran ko. Kaya nakalayo agad ako sa kanya. Aray! Hinaplos ko ang tagiliran ko. Ang sinungaling mo, anak. Lumungkot ang mukha ni Mama na ikinataranta ko. Kung sana may magawa lang ako para maalala ka niya. Kumunot ang noo ko. Ho? Hindi na siya nagsalita at yumuko na lang. Bumuntong hininga ko't lumapit kay nanay. Alam mo, Nay, sobrang saya ko kasi first time kong marinig mula kay Papa na anak niya ako. Gulat na nag-angat ng tingin sa akin si nanay. Talaga? Tumango ako at ngumuso. Noong nag-away sila ni Tita Talina, sinabi niya na isa ako sa mga anak niya at gusto niya kaming tratuhin na pareho. Anak, kinagat ko ang labi ko at pinaglaruan ang kamay ko. Ewan ko, Nay, mukhang hindi naman totoo. Pero umaasa pa rin ako, Nay, na hindi dahil sa request niya. Matatanggap niya ako bilang isa sa anak niya. Napalunok ako at kinurap-kurap ko ang mata ko nang papatulo na ang luha. Gusto ko yung tatanggapin niya ako ng buo. Ayoko na ikinahihiya ako, Nay. Lalo na wala naman pong nakakahiya sa akin. Napapaos kong sambit at agad niyakap si nanay. Nanay, kinakahiya mo rin ba ako? Hinaplos ni nanay ang buhok ko. Hindi. Proud ako na naging anak kita. Hindi kita kailanman kinakahiya. Hindi ako sumagot at dinamalang ang pagyakap sa kanya. Patawarin mo ko kasi mahina ako. Hindi man lang kita nabigyan ng kumpletong pamilya at mas lalong hindi man lang kita maipaglaban sa mga umapi sa'yo. Tumulo ang luha ko. Okay lang, Nay. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo na ako kailangan ipaglaban. Kumain kami ni nanay sa fast food chain at pinasyal ko rin siya sa mall. Binilhan ko siya ng mga damit at iba pang gusto niya. Hindi pa naman malala yung kidney niya, pero hanggat maaga pa, opera na para walang problema. Nay, kapag magkakapera na ako ng marami, bibilhan kita ng house and lot. Sabi ko habang papauwi kami. Hawak-hawak ko ang braso ni nanay habang naglalakad kami sa iskinita ng Amado. Hindi ka ba magpapatuloy sa pag-aaral, anak? Tanong ni nanay sabay baling sa akin. Let's go inside. Nasa loob ng mga magulang ninyo. They are waiting for us, as well as my daughters. Susunod na ako, Tita Talina. I just want to speak to her. She's our maid, Dionisio? Pagputol ni Tita Talina. She's not worth your time, and she has so many things to do. Hinawakan ni Tita Talina ang braso ng dalawa. Naiilang pa rin ako sa tingin ng kasama ni Dionisio na Leandro ang pangalan. Kaya umiwas na ako ng tingin at tumalikod na sa kanila. Tama nga naman si Tita Talina. Marami pa akong gagawin. At yun ay ang busitin siya. Bumalik na ako sa loob ng mansyon at umakyat sa hagdanan kung saan hindi ko namalaya na nasa malawak na sala na palang mga bisita ni Papa. Emilyon, you promised to us. Where is she? I changed my mind, Mr. Soto. My daughter, Amira, is very suitable to be your son's wife. And she's a real Villamayor. Natigil ako sa pag-akyat dahil sa narinig. Does that mean
hindi na ako ikakasal. Hindi ko maiwasan na mapatingin sa kanila. Hindi naman nila ako makikita dahil nakaakyat na ako. Nakikita at naririnig ko pa rin kung ano ang kanilang pinag-uusapan. I know, Emilyon, but this is a lifetime. We are not into fixed marriage. But because we are friends, I considered it. My son is special to us. So kung ano at sino ang gusto niya, yun ang masusunod. Bumuntong hininga ako at dumiretso na sa guest room na kasalukuyang kwarto ko. Siguro kailangan ko munang umuwi sa amin. Mukhang nagbago ng isip ni Papa. At saka miss na miss ko na rin si Nanay. Where is the ring? Natigilan ako sa paglalakad at biglang nakaramdam ng kaba. Nangatog ang binti ko at hindi maigalawang pa ako dahil sa sari-sari na nararamdaman. Who is he? Paano siya nakapasok sa guest room? Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang kanyang mahinang yapak. Nanginginig ang bibig ko at walang salita na lumabas sa bibig ko. You gave my ring to her? Kalmado ngunit ramdam ko ang galit sa tanong niya. Sino ka? Nanginginig na tanong ko. I told you, I am your future husband. Malamig na sagot niya sa akin. Hindi mo dapat tinatanggihan ng isang katulad ko. Napapikit ako nang naramdaman kong presensya niya sa likuran ko. Mahina akong napasinghap nang naramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko. Wala pang babae ang tumatanggi sa akin. Ikaw pa lang. Bulong niya sa tenga ko na ikinalunok ko. I will buy you a ring again. Don't you dare give it or lose it again, baby. Huminga ako ng malalim at puwersahang humarap sa kanya. Namilog ang mata ko nang makita ko kung sino ito. Umangat ang gilid ng labi niya nang makita niyang reaksyon ko. Now that you know me, it will be easy for me. If you are his illegitimate daughter, I don't care. I will make sure that you are going to be legitimately mine. Isang malutong na sampal ang iginawad sa akin ni Tita Talina pagka-uwi ko. Nagulat ang lahat lalo na ang mga kasambahay. Nasa pukong pisngit muntik nang mapaupo sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasampal niya. Ang kapal ng mukha mo para gabihing umuwi. Sigaw ni Tita Talina sa akin sa harap ng maraming tao. Wala si Papa sa paligid, kaya siguro harap-harapan niya akong sinasampal at pinapahiya sa harap ng mga tao. Gulat ko siyang nilingon. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ang kapal ng mukha mong paghintay ng mga soto. Sigaw niya na ikinagulat ko. Agad-agad kong inilibot ang tingin ko at napasinghap ako nang makita ko na may tao roon. Isang eleganteng babae at matipunong lalaki na hindi nalalayo sa edad ni Papa. At ang nagpatigil sa akin ay ang matatalim na tingin ng lalaking humalik sa akin noong gabing yon. Napakurap-kurap ako at napatingin pabalik kay Tita Talina na ngayon ay galit na. Hindi ko alam. At saka, binisita ko si Nanay. Namilog ang mata ko nang aambahan na naman niya ako ng sampal. Stop that, Tita Talina. Isang malamig ngunit mapang-utos na boses ang nagpatigil kay Tita Talina. Nakita ko si Amira na natigilan at napatingin sa amin nang makitang papatungo sa pwesto namin si Leonardo. Disciplining her! You all waited for hours. Hours? That doesn't mean you have the right to hurt my future bride-to-be. Malamig na sagot niya, sabay baling sa akin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam pero sobra akong nasaktan. Hindi lang dahil sinampal ako, kundi ay dahil napahiya ako. Talina, we are patiently waiting for her arrival. You don't need to slap her like that. Tumayo ang eleganteng babae at bumaling sa akin. Maybe she has her reason why she was late. I am so sorry, amiga. Dinidisiplina ko lang ang anak ni Emilyon sa labas. Umalis si Tita Talina sa harap ko at nagtungo sa babae na nasa akin pa rin ang tingin. Actually, nakakahiya naman siguro kung ipapakasal niyo ang anak niyo sa anak sa labas ni Emilyon. I have daughters who can be your son's bride-to-be. Napapikit ako at naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. Sapu-sapu ko pa rin ang pisngi ko dahil sa lakas ng pagkasampal. Ang OA mo. Inirapan ako ni Amira at binalingan si Leonardo. Hi, Leonardo. You know me already, right? I added you on your social media accounts. Hope you accept me. Inilagay ni Amira ang kanyang takas na buhok sa gilid ng kanyang tenga at matamis na ngumiti. Huminga ako ng malalim at tahimik na umalis sa harap nila. I don't have time for this. Hindi ko inaasahan yun.
Hindi nga ako sinasampal ni nanay eh. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko habang naglalakad sa madilim na hallway sa mansyon. Agad-agad kong nilabas ang phone ko upang i-text si nanay na nakauwi na ako. Pero nanginginig ang kamay ko habang nagtitipa. Kailangan ko munang makaalis dito. Tumutulo ang luha ko habang nagtitipa ng mensahe kay nanay. Ako, Nay, nakauwi na ako. Good night. Tinakpan ko ang bibig ko upang pigilan ang sarili sa pag-iyak. Grabe pa pala ang kailangan kong pagdaanan bago ako makilala bilang anak. Ayokong tinatawag na anak sa labas. Ayokong iniinsulto ako at mas lalong ayoko na minamaliit ako. Hindi ko akalain na sa loob ng mansyon na to, mararanasan ko ang lahat. Nakakainis. Bakit ba ako umiiyak? Inis kong sambit at dumiretso na sa may hardin. Ayoko muna pumasok sa loob hanggat hindi pa sila matutulog. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong mag-isip. Umupo ako sa bench at yumuko. Inilagay ko sa bulsa ang phone ko at sinapo ko ang mukha ko. Maybe I should give up already. Hindi na siguro ako aasa pa. Pero paano si nanay? Baka hindi siya maoperahan kapag umalis ako rito. At hindi pa kakasalan ng lalaking yun. Pinalis kong luha sa aking mata at tumingala sa maliwanag na gabi. Pilit akong ngumiti habang pinagmamasdan ng kalangitan. Sa sobrang pagkaaliw ko sa kalangitan ay hindi ko na malaya na may tumabi pala sa akin pag-upo. Naibaba ko ang tingin ko at gulat na lumingon sa tumabi sa akin. Napasinghap ako nang bigla niyang hinawakan ng mukha kung saan ako sinampal. Umawang ang labi ko at napalunok. She's love you so hard, ha? Umigting ang panga niya at napansin ko na may dala siyang kit. Namamaga ang pisngi mo. Salamat. Ako na. Nauutal ko na sambit, sabay iwas ng tingin. No, you shouldn't let her slough you in the first place. Malamig niyang sabi at pinaharap ako sa kanya. Nang magtama ang paningin namin ay nauna ako nag-iwas ng tingin. Hinayaan ko siyang gamutin ako sa gitna ng gabi. Nanginginig ang kalamnan ko at hindi na normal tumibok ang puso ko. Bakit kailangan mo kong pakasalan? Nauutal ko na tanong. Bumuntong hininga siya. Because I am bored. Umawang ang labi ko at gulat na napatingin sa kanya. Focus pa rin siya sa paglalagay ng ointment sa pisngi ko. Bored? I am not serious towards girls. You know. Pag-amin niya. Kapag kasal ka na, hindi ka na makakapagbabae. Sambit ko at nag-iwas siya ng tingin. Kasi nakatali ka na. Are you trying to convince me not to marry you? Humalakhak siya, pero alam ko na hindi siya natatawa. You don't want your father to recognize you? You are his illegitimate daughter. Kinagat ko ang labi ko. Alam ko. But you are more like legitimate daughter than your sisters. Aniyat nang matapos akong gamutin ay ibinalik na niya ang mga kagamitan sakit. Ha? You are the prettiest and the girl version of your father. Aniya sabay tingala. Don't let your guards down. I hate weak woman. Kinagat kong iba pang labi ko at nag-angat ng tingin sa kalangitan. You gave the ring to your sister. You rejected my proposal then. Gulat na nagbaba ako ng tingin sa kanya. Masama na ang tingin niya sa akin. Ha? Hala, hindi. Agad akong umiling. Kinuha niya sa akin. I'm sorry. Alam kong mahal yun, pero hindi ko na makukuha yun. Then I will buy another one. Umayo siya ng upo at pinalingan ako. I will make sure that the ring will only suit on your finger. Kailangan pa ba yun? Naiilang ko na tanong. What? Sing-sing. Huminga ako ng malalim. Hindi na yata kailangan yun. And why? So boys will still flirt on you? Nagtaas siya ng kilay sa akin. I promise. No girls for me. As long as we are married. I hope you also do that. Wala naman akong lalaki. Pumikit ako. Good. He chuckled. I will visit you often then. Ngumiti siya sa akin at tumayo. Let's go back. My parents wants to meet you. Ha? They want to meet the legitimate daughter of Tito Emelion. We are actually visiting you. But we found out that you were out. Where were you? Umuwi ako sa nanay ko. Pagsasabi ko ng totoo. Nag-mall kami at pinasyal ko siya.
Isa siya sa rason kung bakit pumayag ako sa gusto ng papa ko. Tumayo na ako at sumunod sa kanya. Sa totoo lang hindi ako komportable sa kanya. Yung presensya niya. Ang lakas lang makahatak kaya kinakabahan ako. You are Ashley. Naiilang ako ngayong nandito ako sa malawak na sala ng mansyon. Hawak-hawak ngayon ng eleganteng babae na tingin ko'y ina ng lalaking kasama ko ngayon. Napangiwi ako nang hinaplos niya ang kamay ko at malaki pa ang kanyang ngiti. Opo, naiilang ko na sagot. Nakita ko ang pag-irap ni Tita Talina sa akin. Nakaupo siya sa tapat namin habang may dalang pamaypay sa kanyang kamay. Ilang taon ka na? Ang ganda mo, iha. Namula ako't nag-iwas ng tingin. 20 po. Agad kong sagot at yumuko. Grabe. Don't judge the book by its cover talaga eh. Ang sungit-sungit ng muka pero kasing kulit pa ito ng nanay ko. Ay, hindi. Mas malala pa pala siya sa nanay ko. 3 taon lang naman palang tanda sa anak ko. Aniya sabay ngisi. Tita Rufa, you want a daughter-in-law who is not yet done with school? I mean, she's not educated. Si Amira sabay baling kay Leonardo. She will become a useless wife to Leonardo. Hindi ka pa tapos mag-aral, iha? Gulat na tanong niya sa akin. Kinagat kong ibabang labi ko at medyo nahiya. Huminto po ako sa pag-aaral kasi nagkasakit po si nanay. Kailangan ko magtrabaho para sa kanya. Si Rupa? Humalakak si Tita Talina. That girl has not finished her studies and yet, pinili siya ni Emilio para ipakasal sa anak mo. I bet she agreed because she was desperate and she wants Emilio to recognize her as his daughter. Hindi ako makapagsalita at naramdaman kong pagluwag ng hawak niya sa akin. Lahat na lang sila. They will do anything para lang mawala ako sa landas nila. They want me suffer. Hindi naman ako mapili sa magiging asawa ng anak ko, Talina. Si Tita Rupa, sabay baling sa asawa niya. Antonio and I not really into fixed marriage. We don't want our sons to suffer just for the sake of our businesses. We want them to choose a woman who will love them and treasure them until the end. Natahimik si Tita Talina sa seryosong sambit ni Tita Rupa. We ask our sons first before we decided this matter. So don't worry, Talina. Wala sa amin kung bobo man o hindi, mayaman man o hindi, anak man sa labas o hindi. As long as she is a good person and will take good care of my son, then we are satisfied by that. Nagulat ako nang hawakan niya muli ang kamay ko, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Babalik kami, iha. Kinagat kong labi ko. Sige po. Iha. Nag-angat ako ng tingin sa kanyang asawa na si Tito Antonio. Malamig ang kanyang tingin sa akin at gaya ng kanyang anak ay nakakakabang kanyang presensya. Napalunok ako. Where is Athena? Nagulat ako sa tanong niya. Nakita kong pagtayo ni Tita Talina sa couch. Nakakunot na ang noo. Kilala mo si Athena, Antonio? Kunot noong tanong ni Tita Talina. Tumayo si Tito Antonio sa kanyang kinauupuan at inalalayan ng kanyang asawa na tumayo rin. I know her, Talina. He smirked and looked at me again. See you soon, my dear. Leonardo, let's go. Si Tita Rupa. Nagulat ako nang biglang kinuha ni Leonardo ang kamay ko. Gulat na bumaling ako ng tingin sa kanya. Wear this ring for a while. May nilapag siya na bulaklak na singsing sa palad ko. Seryoso siyang nag-angat ng tingin sa akin. I made it. I hope you wear it. I will buy a new ring that will only suits you. Tahimik ako na tumango at nagbaba ng tingin. Bye. Don't let them slap you again. Aniya bago siya tumayo at sumunod sa kanyang magulang. Nakatitig ako sa flower ring na bigay sa akin ni Leonardo. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa akin ng ganito. At siya'y magiging asawa ko. Napangiti na lang ako at inayos ng higaan. Kailangan ko magpalakas para kay nanay. Humiga na ako sa malambot na kama at tinakpan ng sarili ko ng kumot at pumikit. Kinabukasan ay isang katukang nagpapagising sa akin. Senyorita Ashley! Kinusot ko ang mata ko sabay bangon sa kama. Kumunot ang noo ko ng sunod-sunod na katukang naririnig ko at ang pagtawag nila sa akin ng senyorita. Tuloy pa rin ang pagkatok kaya bumangon ako at mabilis na inayos ang buhok.
Saglit lang po. Kinuha kong suklay at nagmamadali sa pagsuklay. Senyorita, gising na po. Muntik na akong madapa sa sobrang pagmamadali ko. Nilagay ko ang suklay sa ibabaw ng lamesa at tumakbo patungo sa may pinto. Nang makarating ay agad ko itong binuksan. Bumungad sa akin at 3 kasambahay. Natatandaan kong kanilang pangalan. Hera, Jana, and Lex. Good morning, Senyorita Ashley. Bungad ni Hera. Nakangiti sa akin habang may dalang tray ng pagkain. Kumunot ang noo ko. Bakit? Kunot noong tanong ko. Breakfast in bed. Si Jana at pumasok sa kwarto. Umawang ang labi ko at dali-dali silang sinundan. Ano? Hala, hindi pa ako gutom at saka sasabay ako sa inyo. Hinawakan ko ang braso ni Lex. Anong nangyari? Naguguluhan ko na tanong. Binalingan ako ni Lex. Senyorita Ashley, utos ito ni Senyor na pagsisilbahan ka simula ngayon. Bakit ang formal? Ashley na lang. Senyorita Ashley, Giit niya. yun lang itatawag namin sa'yo simula ngayon at hindi ka nasasabay sa amin kumain. Ha? Bakit? Ayaw niyo na sa akin? Napangiwi ako. Naibagsak ni Hera ang plato sa tray. Ang hirap naman kasi Ashley eh. Reklamo ni Hera at sabay kaming tumatawa. Grabe yung practice namin kanina. Sabi kasi ng mayordoma. Si Lex, napangiwi ako. Huwag niyo akong tawaging ganun, nakakailang. Kapag wala lang mayordoma, nakangising sambit ni Jana. At saka dapat naman talaga na ganitong trato namin sa'yo kasi anak ka naman ni Senyorito Emilion. Umupo ako sa may couch at tiningnan sila. Anak ako sa labas. Naibagsak nila ang kanilang mga balikat. Ayan na naman siya. Si Hera, sabay iling sa akin. Huwag kang magpapa-apekto. Hindi mo naman kasi kasalanan na anak ka sa labas. At saka hindi naman halata. Mas magkamukha pa nga kayo ni Senyor eh. Oo nga, pagsang-ayon ni Jana. Nagtataka tuloy kami kung ikaw ba talaga ang anak sa labas o ang dalawang anak ni Senyora Talina. Ang layo eh. Tumahimik ka dyan, Jana. Baka marinig ka. Madali pa naman yun makakalap ng chismis. Napangiti na lamang ako. Na-enjoy mo ba ang pagiging bilyamor mo, iha? Sarkastikong tanong ni Tita Talina. Habang nasa sala siya, nagkakape. Ibinaba niya ang kanyang tasa at tinaasan niya ako ng kilay. Kahit ano pa ang gagawin mo, hindi pa rin mapapalitan na anak ka lang sa labas. Wala kang karapatan sa mga kagamitan dito. At ang kayamanan ni Emilio ay sa amin lamang. Natigil ako sa paglalakad at binalingan siya. Nakaduster lang siya ngayon. Mukhang bagong gising. Ako naman ay nakapambahay na damit. Tita Talina, bumuntong hininga ako. Hindi ko naman habol ang kayamanan ni Papa. Nginitian ko siya. Wala rin akong interes. Kaya sa'yo na lang. Mukhang kailangan mo eh. At sumasagot ka na ngayon? Tumaas ang boses niya. I don't exactly know the reason why Soto wants you instead of my daughters. Eh wala ka namang maiambag sa kanila. You are a foreign squatter. Anak ka pa sa labas. Dudungisan mong pangalan nila. Tama na yan, Talina. Si Papa, kalalabas lang sa kanyang opisina. Naririnig kong sigaw mo sa opisina ko. You promised to me that you will not bother Ashley again. Natahimik si Tita Talina at napairap. Kinuha niya ang kanyang tasa at nagpatuloy sa pag-inom. By the way, Leonardo is coming. I hope you will treat him better, Ashley. Si Papa bago tumalikod. Tsk, Amira is better than you. Si Tita Talina sabay inom sa kanyang kape. Bumuntong hininga na lamang ako at iniwan siyang mag-isa roon. Halika! Hinila ko ni Hera patungo sa malawak na lupain ng mga Villamayor dito sa Amado. Maraming mga pananim at nasa likuran lang ng mansyon. Umawang ang labi ko nang makita ko kung gaano kalawak at may nakikita pa akong nagtatakbuhan na kabayo. May barn sila. Wow! Uy, Hera! Ang ganda rito! Mangha kong sinabi. Sabi ko sa'yo eh, kaya deserve mo rin manirahan dito. Ani at binitiwan na ako. At saka, anak ka naman ni Senyor Emilion. May karapatan ka sa lahat. Umupo kami sa may kahoy na upuan. Maraming mga trabahante ang busy sa may farm. Hindi ko naman hangarin na magkaroon ng kayamanan.
Ani ko sabay baling kay Hera na ngayon ay busy na sa pagpupulot ng mga nahuhulog na mangga. Mas gusto kong kilalanin niya ako at hindi ikinakahiya. Kinakahiya ka ba? Nagtatakang tanong ni Hera. Namumulot pa rin ng mangga. Mukhang hindi naman sa tingin ko. Si Senyora Talina lang naman at ang demonita niyang anak ang piling superior sa'yo. Napangiti ako at pinagmasdan si Hera. Si Hera ay nakilala ko noong una akong umapak dito. Siyang palagi naglilinis ng kwarto ko at minsan ay niyayaya niya ako ng pagkain. Kaya naging kaibigan ko na siya. Kasama na rin ang dalawa niyang kaibigan na si Lex at Jana. Hindi sila kalayuan sa edad ko at nag-aaral pa lamang sila. O siya, nandito lang talaga ako para pulutin ang mga mangga kasi sayang naman. Tumayo si Hera at inilagay niya sa basket ang mga napulot niya. Dinala kita rito para may makita ka ring maganda sa labas ng mansyon. Babalikan kita. Iuuwi ko lang to. Ngumiti ako sa kanya at tumango.